Tumingin ako sa kapatid ko na may pagtataka. Nasa isang hapagkainan kami. Dito na kami naghapunan dahil yun ang sabi ni inay sa amin. Anak, pakiabot nga ng tinola. Kukunin ko na sanang sabaw ng unahan ako ni Jasper. Naguguluhan ko siyang sinundan ng tingin. Anong ginagawa niya? Inabot niya kay inay ang mangkok ng tinola. Salamat nak, laglag sa sahigang pangako sa narinig mula kay inay. Welcome po tita. Nakangiting sagot ni Jasper. Tumingin ulit ako kay Isaac at gaya ko'y tila naguguluhan din siya sa mga nangyayari. Anong kaguluhan to? Bakit may anak-anak kaming naririnig? Baka naman may isa sa inyo inay ang magpaliwanag kung ano nangyayari dito. Humalokip-kip ako sa harapan ngunit nakurot lang ako ng inay habang tinatawanan ni Jasper. Huwag kang magganyan sa harap ng pagkain, Lucita. Kumain ka na dyan, sabi pa nito na ikinisimangot ko. Hi people! Naagaw ang atensyon namin kay Alondra. May dala siyang ulam na nasa isang Tupperware. Ngumiti ako na magtama ang paningin naming dalawa, ngunit kagad siyang natigilan nang makita si Jasper. Hi ate, sabi ni Isaac. Alondra, halika, sabayan mo na kami dito, sabi ng inay. Sinenyasan ko siyang maupo sa tabi ko. Ang seryosong mukha niya lumapit sa akin at naupo sa pagitan namin ni inay. Alondra, kilala mo naman si Jasper, hindi ba? Tumango ito habang seryosong nakatingin kay Jasper. Oo naman, sagot nito at hindi ko alam kung bakit pero may iba sa mga tinginan niya kay Jasper. Nga pala bes, hindi pipi si Jasper. Na-misjudge ko lang siya dati. Hindi siya nagulat at kalmado pa rin ang mukha niya habang nakatingin sa lalaki. May mali ba? Sige na, kumain na tayo, ani ni inay. After naming kumain, sinamin ni Isaac si Jasper para bumili ng malamig sa labas. Kasama ko si Alondra at naikwento ko sa kanya ang tungkol sa pagbabalik ko sa pag-aaral. Tuwang-tuwa siyang babalik na ako sa pag-aaral. Si Alondra kasi last year na niya ito. Same course kami. Kaka third year pa lang at may behind subjects pa na need kong i-take. Masaya ako sa iyo, bes. Ngumiti ako at niyakap siya. Pagdating ni Isaac at Jasper ay nagpaalam ako kay Alondra para puntahan muna si Jasper. Gusto kong malaman kung ano nangyari at close na sila ng inay. Mag-usap tayo, Jasper. Seryosong ani ko. Hindi ko pa rin nakakalimutan na nobya niya si Valentina, ngunit nakikipaglandian pa rin siya sa akin. Yes, babe. Nakangiting ani ha. Huwag mo nga akong mababe-babe dyan. Naiinis ako sa'yo. Tumayo siya at kagad na hinawakan ako sa bewang. Sinamaan ko siya ng tingin. Please, forgive me. I don't want you to be mad at me. Aniya sa senserong boses habang seryosong nakatingin sa akin. Napalunok ako nang wala sa oras na may maramdaman akong kakaiba. Bitawan mo nga ako. Bakit nauutal ako? I don't want to. I'm so jealous. Nakita kita kanina. Who's that pet? Pet? Sinong pet ang tinutukoy niya? For some reason, pumasok sa isipan ko si Edward. Pet? Tinawag niyang pet si Edward? Agad ko siyang napalo sa braso niya. Bakit mo tinatawag na pet si Edward? Cause he looks like a dog. Napaawang ang labi ko sa kabastusan ni Jasper. Grabe, wala akong masabi. Huwag kang ganyan, Jasper. Ang bait ng tao eh. Bumuntong hininga siya at kagad akong hinila sa labas. Come with me. Aniya, nadaanan pa namin si Alondra na seryosong nakatingin sa aming dalawa ni Jasper. Baka kung ano nang isipin nun. Pumasok kami sa sakyan na ginagamit niya na nasa tapat lang ng bahay. Agad niya akong diniposito sa kabila at pumasok naman siya sa kabila. Bakit mo? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang agad niya akong higitin at yakapin. I can't hug you inside your house. Your family's there. I don't want your mother to be mad at me. Napapagod siya ako eh. Mahinang bulong niya. Nabingi ako hindi dahil sa ingay mula sa labas, dahil sa tibok ng puso ko. Anong nangyayari? May girlfriend ka? Sabi ko. Huli na nang ma-realize kong nabitawan kong salita. I said may girlfriend siya instead of sawayin siya kung bakit niya ako niyayakap. Ano bang pinagagagawa ko? Gumising ka, Lucita. Huwag kang immoral. Na, ikaw lang gusto ko't seryoso ako sa'yo. Hindi to tama. Nahihibang na siya. Bitaw, Jasper. Mabuti't sinunod niya ako. Nang magharap kami kagad ko siyang sinamaan ng tingin.
Anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot. Nalalaki mga mata niya habang nakatingin sa galit kong muka. Umawang ang labi niya at tila ay may sasabihin na hindi niya tinuloy. Alam mong kasal ako, Jasper. Kasal ako sa amo mo. Galit na sabi ko sa kanya. I don't care. Nalaglagang pangako sa sinabi niya. Anong sinabi niya? Wala siyang pakialam? Pwes Jasper, ako may pakialam ako. Ayaw ko lokohin ang asawa ko. Sandali siya natigilan at tila'y naguguluhan sa sinabi ko. Alam mo yan, dagdag ko. Napailing ako. Disappointed ako sa kanya at lalo na sa sarili ko. Kasi malapit na akong magpadala sa kanya. Nakakahiya ang ginagawa ko. Tatalikod na sana ako nang hawakan niya ako sa kamay. Pero nagsiselos talaga ako. Napalingon ulit ako sa kanya. Ano sinasabi niya? Nagsiselos ka sa asawa ko? Natural, asawa ko si Mr. Cheng. Kaya sa kanya ako tatabi gabi-gabi. Sa kanya ako hihigat tanging siya lang ang tanging lalaki nga hayaan kong halikan at yakapin ako. Who's that pet? Ayan na naman siya sa pet na yan. Edward nga ang pangalan nun eh. Ang kulit mo, Jasper. He's still a pet to me. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Walang sense itong pag-uusap naming dalawa. Ewan ko na lang sa kanya. Tinalikuran ko siya at balak nang bumaba ng pigilan niya ako ulit. Where are you going? Bababa na ako. Kulot nung sagot ko. I said, I'm jealous. Ha? Ano naman ngayon? Do something, dagdag niya. Tumahimik ka, Jasper. Magselos ka diyang mag-isa mo. Bababa na ako. You're such a heartless baby. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Nababaliw ka na. Tinignan niya ako sa mga mata. Ngumisi siya dahilan kung bakit nanay ang balahibo ko sa katawan. I'm serious when I said that. Lalandiin kita. Hindi kita hahalikan or beyond that unless you want it. Mark my word. Lalandiin kita at magiging akin ka. Seryosong saan niya nagpakaba sa akin. Compose yourself, Lucita. Kumalma ka. Pumikit ako sandali nang imulat ko mga mata ko. Seryoso kong sinalubong ang mga kakaibang titig niya sa akin. Nginisihan ko rin siya pabalik. May nagmamayari na sa akin, Jasper. In case you forgot, binili ako ng CEO. Gabi na, uuwi na kayo. Tahimik lang ako sa gilid ni Alondra at nakatingin kay inay. Opo tita, kailangan na naming bumalik sa tinutuluyan namin ni Lucita. Hinahanap na rin kami ng boss namin eh. May papa-encode sa amin. Ang galing niya magsinungaling in fairness. Kuya, yung pangako mo sa akin ha? Kumulat ang noo ko sa dalawa. Anong pangakong tinutukoy ni Isaac? Ano yan? Singit ko sa dalawa. Wala yan ate, usapang lalaki to. Ani at binalik ang atensyon sa cellphone niya. Aba? Lumapit ang inay kay Jasper at nauna silang lumabas habang parang binaliwala niya ako dito sa sala na siyang anak niya. Bukang may new favorite si tita ah. Nakangiting sabi ni Alondra. Napailing na lang ako at sinundan ng dalawa sa labas ng bahay. Katabi ko si Alondra na nakatingin kay Jasper. Bes, napahinto ako nang tawagin ako ng kaibigan ko. Bakit Bes? Tumingin ako sa kanya. Hinihintay kung susunod niyang sasabihin sa akin habang siya ay nasa harapan ang paningin. Kung saan nag-uusap si inay at Jasper. Wala ba kayong relasyon ni Jasper? Sumulyap ulit ako sa kinaroroonan ni inay at Jasper bago tumiling kay Alondra. Mabait ang asawa ko, hindi ko siya kayang pagtaksilan, Bes. Talaga? Tinatrato kanya ng tama? Mahina ako natawa. Hindi ko pala na ikakwenta sa kanya tungkol sa amin ni Mr. Cheng. Oo naman, sobrang bait niya, Bes. Inaalagaan niya ako lagi kahit na medyo kakaibang setup namin. Naisip ko na naman yung tuwing sa gabi lang kami nagkakasama. Kamakailan, na-entertain ko pang idea na maaring siya si Jasper pero pagkatapos kong malaman na nobya ni Jasper si Valentina, malayo siya nga ang asawa ko. Ramdam ng puso ko na hindi ganon si Mr. Cheng. Mabuti naman kung ganon, Bes, na walang ngiti sa labi niya. Gusto ko si Jasper. Ngayon ako nakaramdam ng ganito. Pakaramdam ko siya yung lalaking hinihintay ko, Bes. Unti-unting nawalang ngiti na nakaplastar sa labi ko dahil sa sinabi niya. Gusto niya si Jasper? Tulungan mo ko sa kanya, Bes. Hindi mo naman siya gusto, di ba? Natigilan ako't natulala habang nakatingin sa mga mata niyang nakikiusap sa akin. Kilala ko si Alondra. Ganitong ganito siya kapag may gusto niyang makuha. Mahal ko siya dahil kaibigan ko siya, ngunit pasensya ka na, Bes. Hindi mo siya pwedeng magustuhan. Na walang ngiti sa labi niya.
Ang kamay niya nakahawak sa kamay ko kanina'y unti-unti niyang binitawan. Bakit hindi? Naroon ang dismaya sa boses niya. Anak, hinihintay ka na ni Jasper. Napatingin kami kay inay. Nakasalubong kong mabibigat na tingin ni Jasper sa akin. Agad ako nag-iwas ng tingin nang makaramdam ng ilang dito. Mauna na ako, Bes. Alis na sana ako nang hawakan niya ako ulit. No, sabihin mo muna sa akin kung bakit hindi pwede. Napabuntong hininga ko. Kasi may girlfriend ng tao. May nobya na siya at ayaw ko maging kabit ka niya. Nakilala ko kahapon ang nobya niya. Maganda, mayaman at mukhang matagal na silang magkakilala. Hindi kita minamalit pero wag si Jasper, Bes. Hindi siya deserving para sa pagmamahal at atensyon mo. Parang kang sabi ko sa kanya. Alam ko sasama ang kalooban niya sa akin, ngunit ito ang tama. Mauna na ako. Sad ko't pumunta kina inay. Agad ako nagpaalam kay inay at sumakay sa sasakyan. Isinandal kong ulo ko sa bintana. Papaalis na kami sa kanto ng bahay namin na biglang itinigil ni Jasper ang sasakyan kaya napatingin ako sa kanya. Bakit mo tinigil? Nataranta kong tanong lalo na dito pa niya tinigil sa madilim na parte ng kalsadang ito. Chill babe, hindi naman kita ipapahamak eh. Sinamaan ko siya ng tingin dahil tinawag na naman niya akong babe. Umayos ka nga dyan, Jasper. Sinong babe? Obviously ikaw. Anyway, bumaba ka muna. May titignan tayo. Wala na ako nagawa na makitang nauna na siyang bumaba sa akin. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin dahil nasa parang mountainous area na kami. So kapansin-pansin ng ilaw sa mga bahay at poste na nagmimistulang bituin sa lupa. Walang mga bahay dito banda. Gaya nga ng sabi-sabi, kaya natatawag na madman si Mr. Chang dahil na rin sa tinitira niya sa ibabaw ng bayan. Walang kapitbahay at tanging puro puno ang makikita sa paligid. Anong ginagawa natin dito? I wanna show you those. Anyat may tinuro. Sinundan ko ang tinuro niya at bahagyang namangha nang makita ang mga alitap-tap. No, hindi na alitap-tap. That's my surprise to you. May manlandi operation. I had started. Gusto ko matawa sa sinabi niya sa akin. Paano niya nagawa ito eh? Kasama ko siya buong araw sa bahay. Pakaramdam ko hiyang-hiya siya ngayon sa sinabi niya. Narinig ko pang bumubulong-bulong siya. Anong binubulong-bulong mo dyan? Pinipigilan ko matawa sa itsura niya. Can you shut your pretty mouth, babe? Stop teasing me. Humalakak ako nang makitang simangot sa mukha niya. So, paano mo na ikabit ang mga Christmas lights dyan? Malayo pa naman ang Pasko ah. Napakamot siya sa batok niya at nag-iwas ng tingin. My friends helped me here. Nag-text ako sa kanila kanina. They use that one cause they don't know how to catch fireflies. Ano? Hindi ko napigilang humalakak sa sinabi niya. Tumalikod siya sa akin habang ako naman ay sinubukang pakalmahin ang sarili ko. So bakit nahihiya ka? Pinipigilan ko ng matawa ulit habang pilit hinuhuli ang paningin niya. Cause you're teasing me. Ano? Hindi ah. Wala naman ako sinasabi eh. Tumigil siya tumarap sa akin pabalik. I don't know but I assume na kinakagat na niya ang pang-ibabang labi niya ngayon. Your eyes, Dash? Mahinang bulong niya sapat na para marinig ko. Bigla ako natigilan at ako naman ang nag-iwas ng tingin. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Nang tingnan ko ulit ang isang malaking bush na nilagyan nila ng Christmas light, napagitila lang ako bigla. Ang ganda. Thank you, Jasper. But still, hindi mo ako malalandi kasi pagmamayari na ako ni Mr. Cheng. Seryosong sabi ko, tumaas ang dalawang kilay niya. Well, mahaba pa naman ang oras ko. Anya tinila na ako papaalis sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay ni Mr. Cheng, alam ko na kagad na may tao. Nagulat ako nang makita sa sala si Aldrich, Kim at Mayor Gamboa. Natatabunan ako ni Jasper kaya hindi nila ako makita dahil maliit akong tao kumpara sa kanya. Tangina Yuan, sobrang legit mo manggago no? Umalingaw-ngaw ang boses ni Aldrich. Agad kong inunahan si Jasper at nang makita ako ng tatlo ay bigla silang natigilan. Nakita ko pang kagad nagtakip ng bibig si Aldrich. Kumunit ang noo ko nang makita sila. Bakit pawisan kayo? At sobrang dungis niyo pa? Nasa sala kaming lahat. Tahimik lang silang apat. Dinalhan ko sila ng makakain. Nag-fried ako ng manok para sa kanila. Naglagay din ako ng beer dahil yun ang request ni Aldrich. Upo ako sa upuan malapit kay Kim dahil sa tabi lang naman niya ang may bakante nang biglang tumayo si Jasper at lumapit sa
kinaroroonan namin. Puno ng pagtataka namin siyang tinignan lahat. Hindi siya nakatingin sa akin ngunit nakatingin siya kay Kim. Move Kim. Seryoso at hindi mo maririnig sa kanya ang biro. Nabigla si Kim sa sinabi niya tagad na tumayo at nagpalit sila ng upuan. Kunot-noo ko siyang sinundan ng tingin. Kim, bakit ka lumipat? Nagtataka kong tanong. Napakamot siya sa ulo niya at sumulyap kay Jasper at saka bumaling sa akin. Mas gusto ko dito, ani at umupo na. Narinig ko mahinang pagtawa ni Aldrich at Mayor Gamboa. Pagkatapos sabihin ni Kim yon. Napaka-protective ng putya. Humahalakak si Aldrich at automatic na natahimik na magtamang paningin nila ni Jasper. Pati si Mayor Gamboa ay ganon din. Natahimik na lang bigla at naubo. So Aldrich, bakit nandito kayo? Nagtataka kong tanong. Kasi nautusan kami ni Cheng kaya dumalang kami dito. Ganon ba? Pinagukay niya ba kayo sa lupa? Nagtatakang tanong ko dahil sobrang dumi nila. Makikita pang putik sa t-shirt nilang tatlo. Agad silang nag-iwas ng tingin sa akin. Mas lalo ako nagtaka sa mga reaksyon nila. Pakiramdam ko ay may mali. Nahulog ako sa bangin. Mahinang sabi ni Aldrich, ngunit nakita kong magikik si Kim at Mayor Gamboa sa gilid. Bakit ka nahulog? Ano bang ginagawa niyo? Basta, yun na yun. Ani at kumuha ng chicken breast, saka kumain at binuksan ng lata ng beer at uminom. Nang tingnan ko si Jasper ay nakasalubong ko mabibigat niyang mga tingin sa akin. Hindi ba sabi mo humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo para doon sa kanina? Pinapunta mo na lang sana sila dito para maipaghanda ko rin ng pagkain. Ayos lang naman siguro kay Mr. Cheng yun. Sabi ko't kagad kong narinig na tila ay nabilaukan ang tatlo sa iniinom nilang beer. Ayos lang kayo? Agad na tumayo si Aldrich na sa kanya na ibuga ni Mayor Gamboa ang iniinom nito. Napuno ng mura nila ang buong sala. Tangina TJ, binugahan mo ko. Kakabili ko lang ng Ellis jeans na to kahapon eh. Inis na turan niya na pinunturan ng tawa ni Kim. Paano nagmamayabang ka lang dyan na mahal ang jeans mo? Sabi ni Kim at tinapik ang balikat ni Aldrich na panay pa rin ang mura dahil sa labasan niyang jeans. Totoo naman eh, naiinis na sagot ni Aldrich sa kaibigan. Lumapit ako kay Jasper. Magkano ang jeans ni Aldrich? Kasi parang sobrang OA niya mag-react. 60k USD. Tumangu-tangu ako. 60k USD lang pa. Ha? Napalingon ulit ako sa kanya. Totoo? Tila hindi makapaniwalang tanong ko. Diyos ko, ang mahal pala ng jeans niya. Halos makabili ka ng bahay at lupa sa halaga na yan eh. Parang nalula ako sa presyo ng pantalon ni Aldrich. Tumayo ko't binigay ang panyo ko sa kanya. Heto Aldrich, gamitin mo muna. Sabi ko't nangihinayang na baka masira or mapaano ang jeans na suot niya. Thanks, sabi nito't pinahira ng jeans niya. Ako nasasayangan sa jeans niya. Sa totoo lang, ako kasi tig-60 rin ang mga jeans ko sa bahay ngunit nabili ko lang yun sa mga ukay-ukay. Lumipas ang isang oras at nag-uusap silang apat. Nasa sala ko habang silang apat ay nasa veranda. Masyadong komportable si Jasper sa kaibigan ng mga boss niya. To the point na first name basis ang tawag niya sa mga ito instead na tawagin silang sir. Tumingin ako sa orasan at mag-aalas 10 na ngunit hindi pa dumarating si Mr. Cheng. Ayaw ko namang magtanong sa kanila dahil nahihiya ako. Humiga ako sa sofa at nanood ng TV. Tumalis si Ophel sa sofa at tumabi sa akin. Speaking of, hindi ko siya nakita kanina. San ka galing ha? Dinilaan niya lang ang kamay ko at saka siya lumapit sa mukha ko saka dinilaan niya rin. Natatawa ko siyang pinaghahalikan sa ulo niya. I wish I was Ophel. Nagulat ako na marinig ang boses ni Jasper. Nakasandal siya sa dingding habang taimtim na nakatingin sa akin. Nakainom ba to ng beer? Lasing ka ba? Tanong ko. Agad siya lumapit sa akin at lumuhod sa harapan ko. Hinawakan niya mukha ko at umiling. Inaanto ka na? Aniya, tumango ako. Kanina pa nahuhulog ang mga mata ko. Matulog ka na sa kwarto mo, sabi niya. Umiling ako kasi hindi naman ako sa kwarto ko ako natutulog. Wala pang asawa ko, mahinang sagot ko sa kanya. Darating na yon. Na-late lang siya ng uwi dahil kailangan niyang mag-overtime daw. Tumango ako, wala kasi akong cellphone dahil wala akong pera pambili. Kung meron lang sana, ako na mag-update kay Mr. Cheng lagi sa araw niya. Sige, idlip lang muna ako. Sabi ko't pinikit ang mata para umidlip. Nagising ako, ngunit ramdam ko na si Mr. Cheng sa ibabaw ko. Nagising ba kita? Aniya sa mababang boses.
Nang marinig kong boses niya, alam ko si Mr. Cheng nga ito. Umiling ako at yumakap sa kanya pabalik. Bumalik ang halik niya sa leeg ko dahilan kung bakit napaawang labi ko sa ginawa niya. Pinapataka niya ito ng mababaw na halik. I miss you, wife. Biglang kumabog na mabilis ang tibok ng puso ko. Ang gandang pakinggan. Huminto siya at tumarap sa akin. Sumalubong ulit sa akin ang kulay asul niyang mga mata. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko sa mukha niya. Ang ganda. Halos bulong nagawa ko habang nakatingin sa mga mata niya. Mas maganda ka sa mga mata ko. Nakagat kong pang ibabang labi ko para pigilang mangiti. Gusto kitang makita, Mr. Cheng. Napalunok ako bago ko ibukan labi ko. Mr. Cheng, magagalit ka ba kung sasabihin kong gusto kitang makita? Ramdam ko natigilan siya. Hindi ko pinuputol ang paningin ko sa kanya. Gusto ko talaga siyang makita. Pero natatakot ako na baka magalit siya. Mawawala ako, mahinang aniya. Bagay na ikinagulat ko. Kailangan ko mawalang oras na makita mo ko. Oras na malaman mo kung sino talaga ako. Agad niyang isinupso pabalik ang mukha niya sa leeg ko. Ramdam ko mabibigat at mabagal niyang paghinga. Tila nahihirapan siya. I am so scared that I lose you, wife. Parang may ano sa damdamin ko na marinig ang boses niya. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabing mawawala siya oras na makita ko siya. Kung noon mas pabor sa akin yun, pabor sa akin na mawala na nga siya, ngayon hindi ko na alam. Dan ayaw ko nang makita ka, di bali na lang. Basta kasama kita, bulong ko habang yakap-yakap siya. Kinaumagahan, wala na naman si Mr. Cheng sa tabi ko, ngunit ramdam kong pag-alis niya kanina, hindi ko na lang siya inintindit na tulog ulit. Hindi ko na ipipilit na makita siya dahil ayos naman ang ganitong setup namin, kaysa umalis siya at hindi na magpakita pa. Agad akong naligo saka bumaba. Pagbaba ko'y hindi na rin ako nagulat na makita si Jasper na naghihintay sa akin sa baba. Agad niya ako sinalubong at ngunit ng pagkalaki-laki na animoy nanalo sa loto. Anong iningiti-ngiti mo dyan? May ibibigay ako sa'yo. Nagtaka ako tinintay ang ibibigay niya. May kung anong kinuha siya sa likuran at bahagya pa ako nagulat na makita isang tangkay ng rosa sa kanya. For you, babe. Kinuha niyang kamay ko at binigay sa akin ng bulaklak. Wala nang tinik-tinik nito. Kinuha niya yata. Ang ganda, ngunit napabuntong hininga ko at binalik sa kanya ang bulaklak. Huwag mo na akong bigyan ng ganito, Jasper. Hindi kita pinapayagang ligawan ako bigyan ng kung ano-ano. Seryosong sabi ko sa kanya. May girlfriend ka, may asawa ko. Sobrang immoral kung lolokohin natin silang dalawa and besides, wala naman akong planong ipagpalit ang asawa ko para sa'yo. Nakita kong gulat sa mga mata niya. Ako nang umiwas ng tingin. Hindi ko alam why I feel bad nang sabihin ko yon. Kung ano man ang nararamdaman niya, dapat nang matigil yon. Wala ako narinig mula sa kanya, kaya umalis ako at iniwan siya. Dumiretso ako ng kusina para magluto. Tahimik ako nagluluto. Hindi na rin niya ako kinakausap which is nakakapanibago. Aaminin ko hindi ako sanay. Mas gusto ko yung kinukulit niya ako, ngunit ito ang tama, hindi ba? Natumigil na siya. Kaya dapat ay hindi ako malungkot o makonsensya sa sinabi ko kanina. Para rin naman sa ikakabuti namin to. Nang matapos kaming kumain, ay hinatid niya ako sa school na tahimik pa rin. Pinagbuksan niya ako ng pintuan. Magsasalita na sana ako nang agad niya akong tinalikuran. Sumakay siya sa kotse at umalis nang walang paalam. Nabigla ako sa ginawa niya. Pero hinayaan ko na lang. Pumasok ako sa school at tinuon ko na lang ang atensyon ko sa inaaral namin ngayong araw. Paglabas ko ng room ay naroon na si Edward. Naghihintay sa akin, ngumiti ako nang makita siya. Agad naman siyang ngumuso. Are you not comfortable with me? Aniya, bakit mo naman naitanong? It's obvious. Nakangiting labi mo ngunit hindi naman ang mga mata mo. Hindi ako kagad nakasagot. Nahihiya akong tumingin sa kanya kahit itong pangiti ko'y napapansin niya. Kumain na nga lang tayo. Aniya kaya tumango ako. Doon ulit kami sa food court na nasa harapan lang ng school namin. May last subject pa ako today, kaya babalik ako ulit pagkatapos ng 1.5 oras na break. Papalapit na kami sa food court na makita ko si Jasper kasama ng Valentina. Puno ng katanungan ng isipan ko habang nakatingin sa kanila. Anong ginagawa nila dito? At bakit magkasama sila? Nakatagilid sila sa akin. Bumaba ang paningin ko sa bewang ni Valentina at nakitang kami ni Jasper na nakapirmi doon. Agad ako nag-iwas ng tingin. Hey, ayos ka lang? Tumingin ako kay Edward at tumango. Tayo na, aya ko sa kanya. Mabuti naman at nakinig siya sa akin.
Mabuti na rin yung sa nobya siya sumama lagit hindi akong kinukulit niya. Kumain at nagkwentuhan lang kami ni Ed. Nilibre niya ako ulit ng kwek-kwek at fishball kaya ako nang bumili ng drinks namin. Tell me more about your husband. What is he? Is he kind? Sandali ako natigil sa pagkain. Inosente siyang nagtatanong sa akin. Tumango ako sa sinabi niya. Mukhang natanong niya sa akin ito noong una. Curious ba siya o nakalimutan lang niya? Oo naman, mabait ang asawa ko. Tumango siya at kumain ng kwek-kwek. Hindi ka ba niya sinusundo o hinahatid dito? Hindi, busy siya sa work at isa pa may bodyguard ako na siyang sumusundo sa akin. Tumango na siya sa sagot ko at hindi na nagtanong pa. Inubos namin ng kwek-kwek at fishball. Saka napagdesisyon ng bumalik ng school. Tumingin ako sa kinatatayuan kanina ni Jasper at Valentina, ngunit hindi ko na sila nakita pa. Bumuntong hininga na lang ako at pumasok sa last subject ko. Nung uwian na hinanap ng mga mata kong figura ni Jasper. Hindi ko alam kung susunduin niya ba ako o hindi. Bukang ayaw niya kasi ako makita sa itsura niya kanina eh. Umupo na lang ako sa sementong nasa gilid ng gate. Lucita, napatayo ko kagad nang makita si Edward. Para siyang kabuti ko minsan. Wala pang sundo mo, umiling ako. Dala niya sa sasakyan niya at pauwi na rin yata siya. Hatid na lang kita. Ano, wag na. Darating na rin yung sundo ko maya-maya. Nakangiting sigaw ko. Nakakahiya naman kung ihahatid niya ako. Tsak na maabala ko siya kung ihahatid pa niya ako. Isa pa nagkakos siya ng traffic. Pinagtitinginan tuloy ako ng mga tao na sasakyan na nakasunod sa kanya. Sure ka? Tumango ko't kumaway sa kanya. Umupo ulit ako sa simento nang umalis na si Edward. Hindi ko alam kung bakit wala pa si Jasper. Umaambon na rin kaya maya-maya uulan na. Kung tutuusin, pwede naman ako mag-taxi na lang. Ngunit hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit tila ay nagulo na itong puwet ko sa simento at ayaw nang humiwalay. Nakaupo lang ako doon, halos mag-iisang oras na saka ko natanaw ang sasakyan ni Jasper. Naramdaman ko na rin sa balat kong patak ng ulan. Nakatingin lang ako sa kanya na palabas ng sasakyan. May dala siyang payong at tumatakbong papalapit sa akin. Agad niyang binuksan ng payong kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Nabasa na ang iba pang parte ng pantalon ko at ang damit sa likuran. Hindi ko rin alam kung bakit wala akong makapangpangamba na mabasa ako ng ulan. Ang tanging ginawa ko lang ay ang panoorin siyang tumatakbo papalapit sa akin. Tumingala ako nang huminto siya sa harapan ko at nasalubong ang mukha niyang galit. What are you doing? Galit na tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya pang may ganang magalit. Bakit ang tagal mo? Napaawang ang labi niya na marinig ang boses ko. Hindi ko rin alam kung bakit punuin ng tabang nang tanungin ko siya. Hinatid ko pa si Valentina. Ani at nag-iwas ng tingin. Napabaling ang paningin ko sa sapatos kong nagmistulan ng itim dahil sa mga putik, buhat ng ulan na tumatama sa lupa. Mapait akong ngumiti, so kaya hindi niya ako nasundo dahil nakipaglandian siya kay Valentina. Tumayo ako't nilagpasan siya, narinig ko pang pagtawag niya sa akin, pero hindi ko na pinakinggan at pumasok sa sakyan na dala niya. Seriously? Rinig ko sabi niya pagkapasok niya sa kabila, ngunit hindi ko siya tinapunan ng tingin. Can you please look at me? Tila naubusan na pasensyang aniya, hindi ko pa rin pinansin. Nakasandal ang ulo ko sa bintana at pumikit. Pagod ako, gusto ko matulog. Narinig ko matunog na pagbuntong hininga niya. Fine, if that's what you want. Ani bago pa andarin ang sasakyan, paalis.